Hi guys! Another vlog. So for today's video nga ay pupunta tayo ng LU, pero bago yan ay mag-aalmusal muna tayo. So medyo maaga talaga kaming umalis para maaga rin tayo makakarating sa ating patutunguhan dahil marami pa tayong agenda. So una na nga yan ay nag-order na kami ng food, tapos heavy na kasi medyo malayo-layo ang ating pupuntan. At pagkatapos libre lang yan guys, kasi naman ay merong pustahan na kung sino ang malilate ay siya ang magtaya sa almusal. So eto na nga, papunta muna kami kay Kap Lumboy, yung kasama ni Novo sa barko, dahil meron silang idadalang pasalubong para kay Kap. Pagdating nga namin sa bahay nila Kap Lumboy ay may nakahanda na kaagad na masarap na brunch para sa amin. Sino ba naman kami para tumanggi sa ganito kasarap na pagkain? E di syempre aatak na tayo kagad, di ba? Thank you Kap Lumboy and kay Mrs. para sa masarap na brunch. And sobrang napaka-accommodating din nila. Kahit first time nilang kaming nakita ay napakasaya nilang kausap. So ayan na nga, pagkatapos namin kumain ay nagbanding-banding lang ng konti, kwentuhan. Dahil nga matagal nang hindi nagkita si Paring Novo at saka si Kaplumboy ay ayan na nga. Nagpahinga lang kami saglit dahil lalayas na naman tayo para sa ating next destination. So sabi ni Cap ay dadalhin niya daw kami at ipapakita niya sa amin ang man-made forest na napakaganda, pati na rin yung park nila. So pagkatapos niya ay nagpaalaman na rin dahil meron pa tayong pupuntahan. Dumaan na nga rin kami dito sa grape farm sa may Gapos, La Union pa rin ito. So no entrance fee guys, pwede kayo mag picture taking, pwede kayong mamitas ng grapes, bumili at pati na rin ang ibang produkto nila. So meron din sila mga grape wine and other food na mabibili dyan sa may harapan nila. Pagkatapos bumili rin dyan si Paring June ng cuttings ng grapes at itatanim daw niya na nakuha niya lang sa murang halaga. Pagkatapos nga yan ay dumiretso na kagad tayo dito sa may Macho Temple sa may San Fernando, La Union. No entrance fee po ito at open sila daily at bukas para sa lahat. So pwede kayo mag-visit dito 7 a.m. to 5 p.m. Mondays to Sundays yan open guys. Alam niyo bang isa ito sa tourist attraction dito sa may La Union? So pwede ka ditong mag-wish, pwede kang kumuha ng insenso, sindihan at pagkatapos itusok dun sa may harapan. Pagkatapos guys, meron din silang dress code dito, so merong ipinagbabawal na damit. Alam nyo bang sobrang laki din ng lugar na to at napakaganda lahat ng view. So lahat ng mga makikita nyong spot ay napakaganda para sa picture taking. So pagkatapos nyan ay dumaan na rin tayo dito sa bahay na bato sa may Pebble Beach. Eto naman ay may entrance pero 50 pesos lang, napaka-affordable. Tapos napakaganda ng loob niyan guys, hindi kayo magsasawa sa pag-ikot dahil napaka-refreshing nung mga arts na makikita ninyo. So sobrang nag-enjoy nga kami dito sa pag-ikot kaya naghiwa-hiwalay na kami dahil sa sobrang laki ng lugar. So kanya-kanya na muna kaming lakad dito at nagkita-kita na lang kami doon sa labas nung kami ay pauwi na. Pagkatapos nga naning manggaling sa bahay na bato ay biyahe naman tayo papunta dito sa Kabsat dahil nagugutom na kami. At sabi kasi nila Arlene ay masarap daw ang pagkain dito, lalo na ito ay Resto by the Beach. So ang ganda ng view guys, mas maganda daw yan sa gabi. So pwede ka din pumesto dun sa baba. Medyo mainit pa nga lang nung dumating kami dito kasi anong oras pa lang to, halos mga alas 4 ng hapon. So medyo mainit pa dyan at pero may mga tao na rin naman na nagtatambay sa baba.
So pero dahil mga thunders na ang mga couples nyo, inuna muna naming lumafang dahil pagod na nga tayo. Pagkatapos nga natin kumain sa kabsat ay agad-agad naghanap na tayo matutuluyan. Ayun nga lang, inabot na tayo ng gabi para makakita ng lugar kung saan tayo matutulog. At ito yung amin nakita, yung escape. Hindi naman kami nagsisisi dahil kahit na papaano ay super ganda ng nakuha namin. Tapos may pa-free breakfast pa yan for 1,000 per head only. Napaka-accommodating din ng staff na yan. So eto na nga, pumunta na tayo sa pinaka-exciting part, yung nightlife dito sa LU. So ito talaga yung gusto naming makita, kaya naman nagpunta kami dito sa Flotsam para ma-check kung ano ang meron dito. So ayan na nga, pagpasok nga namin ay nag-ikot-ikot lang kami, tapos humanap kami ng magandang pwesto. Pagkatapos niya, nag-order na rin kami ng pizza at ng drinks. Naghahanap pa sana kami ng ibang food, kaya lang naman busog na rin naman kami. Pagkatapos nga yun ay umuwi na rin kami dahil hindi namin trip yung ingay ng mga tugtugan. So ayun na nga, kasi kinabukasan pupunta pa kami ng Itogon. So ayan na nga, from La Union nagbiyahe ulit kami ng mga 2 hours para naman marating itong Itogon dahil dito naman magse-celebrate si Jess ng kanyang birthday. Pagkatapos nga naming mag-lunch ay nag-decide kami na magko-coffee kami, pero lumipat na kami ng pwesto dun sa labas kung saan may mas magandang view. So pagkatapos naming mag-coffee ay nag-decide na rin kaming umalis dahil malayo-layo pa ang aming babiyahihin pauwi ng Maynila. So ayan lang guys, follow for more, pa-like and share na rin po. See you on my next vlog. Bye-bye!